Masaya mga kaanak ng umunoy mga biktima ng extrajudicial killing sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Si Gab Humilde Villegas sa PTV para sa Balitang Pambansa. Tuwa ang nararamdaman ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings dahil sa pagkakaaresto ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumabas ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Para sa tiyuhin ni Kian de los Santos na si Randy de los Santos, matagal ring hinintay ng kanilang pamilya ang sandaling maaresto ang dating Pangulo. Anya, hindi lamang para sa kanila ang pagkakataong ito, kundi pati sa lahat ng mga kaanak na nawalan ng mahal sa buhay. Maasa naman ang tiyuhin ni Kian na mabibigyan ng due process si dating Pangulong Duterte. Sana ho ay ibigay sa dating Pangulo yung karapatan niya, na karapatan ng bawat tao. Lahat ng karapatan na itinatadhana ng batas ay dapat na ibigay sa ating dating Pangulo. Nagbahagi naman ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK kung saan maluhaluhan nilang ikinuwento ang kanilang dinana sa paghahanap ng hustisya. Para kay Aling Belinda, nahirapan siya magpatawad matapos maging biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon ang kanyang kapatid. Pero araw-araw po dinadasal namin. Nasa gitna na po ng paghihirap ng kalooban namin dahil ang mga mahal namin sa buhay. Kinitil ang buhay ni nanay, walang kalaban-laban. Wala kami nagawa kahit nakikita po namin. Pero mabait po ang Diyos. Alas 3 ng hapon ng pangunahan ng founder ng program Paghilom na si Father Flaviano Villanueva, SVD, ang isang Thanksgiving Mass sa Sacred Heart Parish Shrine sa Quezon City na dinaluhan ng mga kaanak ng mga biktima ng EJK noong nakaraang administrasyon. Para kay Father Flavi, may tuturing na tagumpay laban sa kasamaan ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Naniniwala rin ito na walang kikilingan ang ICC. Hopeful po ako na isusunod at sa susunod na mga warrant ang mga nagpanday ng bahay ng kadiliman at kamatayan. Hopeful po ako na ang mga nagpanday, mga pumatay, mga napag-utusan, sila naman po ang kasama. Total, gusto naman nila at mahal naman nila si Digong, samahan din nila sa kalabos. Nakatakda namang ilipat sa dambana ng Paghilom sa La Loma Cemetery sa Caloocan City bukas ng hapon ang 18 labi ng mga biktima ng war on drugs matapos i-exhume at isailalim sa autopsy ang kanilang mga bangkay. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa.